You guys, welcome sa aking munting YouTube channel, Discarding Masipag TV, kung saan iba't ibang uri ng topic ang ating pag-uusapan. Pero dahil bago pa itong YouTube channel natin, please subscribe, like, comment, share, and hit the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos natin. And then guys, huwag nyo pansinin yung ating pagtatagalog kasi Bisaya matanda po. So nayusahay ko na mariso kita Tagalog. Parihaan na magkano ka dumating. Another one. Magkano ka dumating? Gago! Maganyan ba? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! What's up, mga kasipag? Welcome sa aking munting channel, Discarding Masipag TV. Dahil nandito Karen lang naman, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe, like, comment, share, at pindutin ang ating notification bell para updated ka sa mga upcoming videos natin. For this video, pag-uusapan natin ang 5 maling gawain kaya ka nababaon sa utang. And sa videong ito alam ko na kapag sinunod mo ito may babago talaga sa lifestyle ng pagkakautang mo. Isang paalala lang mga kasipag na lahat ng anumang lumalabas sa bibig ko ay binabasi kulang sa mga karanasan ko sa araw-araw na pagsisipag. Napaka-importante nito mga kasipag, lalo na kung ikaw may utang. Number 1. Acceptance. Mga kasipag, bakit acceptance? Ganito yan mga kasipag, sobrang napakahalaga ang salitang acceptance. Napakahalaga talaga sa sarili natin na matuto tayong tumanggap mga kasipag. Yun bang tanggap mo na hindi kanya gusto at tanggap mo na wala na siya? Yes. Mga kasipag, dapat tanggapin mo. Sa sarili mo may utang ka, tanggapin mo na kailangan mong mangutang. Tanggapin mo kung bakit nasa ganyang sitwasyon ka ngayon. Kasi karamihan sa mga nangungutang na hindi na naka-recover ay dahil hindi nila tinatanggap sa sarili nila ang katotohanan na may utang sila. Kahit kaliwat kanan na yung utang, kung makaasta sa buhay malamayaman ang style, kahit pa walang initiative sa buhay, mga kasipag, hindi naman sa lahat ng nangungutang ay ganyan ang galawan. May iilan lang talaga. Number 2. Source of income. Mga kasipag, isa rin sa dahilan kung bakit nalulunod sa utang ang isang tao ay dahil sa source of income o sa pinagkikitaan. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas ka man mapunta kasipag, marami talaga tayong makikitang ang lalakas kung makautang. Yun bang utang dito? Utang doon? Kahit wala namang source of income, mga kasipag, kung wala kang source of income, wag na, pinapahirapan mo lang sarili mo, or tanungin mo na lang ang sarili mo, na mangungutang ka pero saan ka kukuha ng pambayad? Wala. Aasa na lang sa asawa. Ganon. Paano na lang kung sapat lang sa pang-araw-araw ang income ng asawa mo? Number 3. Dobong utang. Isa sa temptation natin sa araw-araw, lalo na kung tayo ay gipit, lalo na kung walang-wala ka talaga. Wala ka na talagang ibang maisip kundi ngayon. Dito na papasok yung temptation mga kasipag. Lalo pag nakautang ka na, matutokso ka ng mangutang pa mga kasipag. Wag na wag kang mangutang kung may existing utang ka pang binabayaran. Yung iba kasi hindi iniisip na napakadaling ubusin ang pera. And ito mga kasipag, the more na namungutang ka, is the more na dinadagdagan natin ang obligasyon natin sa buhay. Number 4. Umutang pambayad sa utang. Ito yung usong-uso ngayon mga kasipag, lalo na at nagpapano ngayon ang iba't ibang finance company. Ito naman talaga ang karamihan na mindset ng may utang. Gaya ng nabanggit ko, hindi lahat ng namumutang ay pare-pareho ang takbo ng utak.
Mga kasipag, kadalasan makikita mo ang ganitong ganap sa mga nanay natin. Lalong-lalo yung may mga sari-sari store lalo na at nakautang. Ito yung solusyon nila, yung mangutang para ipambayad sa isang utang. Which is sobrang napakalaking mali mga kasipag. Kaya kung may kakilala man kayo o kahit kapamilya na ganitong style ang ginagawa, kung kaya yung patigilan mas mabuti. Mga kasipag, imagine sa unang mong utang may interest. Na yun ngayon nangungutang ka sa kabilang finance company na may interest din. Kaya kung ganitong-ganito ang ginagawa mo, ikaw lang din ang naghihila sa sarili mo pababa. Number 5. Negotiate. Ito mga kasipag, importante din ito lalong-lalo na doon sa mga may powers o may lahing invisible. Yun bang sa oras ng paghiram hindi talaga mawawala sa paningin mo. Pero pag singilan na daig pa si Flush kung mawala, tandaan po natin. Mga kasipag na hindi talaga mawawala ang utang mo, kung hindi mo ito mababayaran. Alam kong hindi sa lahat ng panahon meron tayong madudukot sa bulsa natin. Pero yung magtago ka dahil sa utang, pinapahiya mo lang sarili mo sa ginagawa mo. Mga kasipag, pwede ka naman makiusap kung wala talaga. Makipag-negotiate ka sa mga lenders mo. Hindi yung magtatago ka. At least sa pakikipag-usap. Pinapakita mo na may plano kang magbayad. Ngayon kung binigyan ka ng palugit magbayad ka naman. Hindi porket naawa sa'yo baliwalain mo lang. Dahil una sa lahat, pera nila yan. Pinakinabangan mo na yan dapat bayaran mo ng tama. So yun lang mga kasipag. Alin sa 5 ang mas prepare mo? Love the world, but keep the sky